Check, mic check. Check, mic check. So, okay. Good morning. Good morning. Someday the silver cord will break, and I no more as now shall sing. But oh, the joy when I shall wake within the palace of the King, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday my earthly house will fall. I cannot tell how soon 'twill be, but this I know, my all in all has now a place in heaven for me, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. Someday when fades the golden sun beneath the rosy tinted west, my blessed Lord will say, well done, and I will enter into rest. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace, and I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And I shall see him face to face and tell the story saved by grace. And ayan po. Good morning. Good morning. Good morning po sa maagang nagising at maagang nakatune in po dito sa Hope at Calvary Ministry na po. Masaya po ako na muli ay makapagbahagi na po, makapag-share ng ating mga pag-aaral, reflection sa ating pong daily devotional ano po, tuwing umaga. Salamat po sa pagpapahintulot ano po ng Hope at Calvary team.
na po na makapagbahagi po tayo ng ating refleksyon at kasiyahan po sa aming mga puso ang makapaglingkod sa inyo, sa inyong mga tahanan. Salamat po sa patuloy na tangkilik, subscribe po sa atin pong daily ministry, Hope at Calvary. Ang ating pong pag-aaralan ngayon is nasa book of Reflecting Christ pa rin po tayo. Testing Time, ang subtitle po is Testing Time Reveals Faith and Love po, para po sa March 10. So yun po. Good morning po sa kay Sister Emelda Tañedo, Sister Floderiza Nacario, Marlene Becerra Silverio. Good morning po. Salamat po sa pag-tune in. At bago po tayo magsimula, atin po patugtugin ang ating theme song. Asan na ba? So yun po. Okay. When your days are dark and bleak, when your strength is growing weak, when you feel there's no relief, you're alone and no one sees. When your life is caving in, and though you've tried, you just can't win. You wonder, will it ever end? Will it ever end? There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll find a friend in Jesus Christ, 'cause all for you He sacrificed. He sees each tear fall from your eyes. He hears you asking why. There's only one thing I can say, one way I know you'll be okay. No matter what life throws your way, just bend your knees and pray. You'll never be alone. You'll always have a hand to hold, no matter
Bend your knees in prayer. So, yun o. Good morning po muli. Sa atin po dito sa StreamYard. So, sa atin pong pasimula, sa atin pong, may audio ba ako? Bend your knees in prayer. Okay. So, yan. So, yan po, ano? Tayo po ay dumako sa ating pananalangin, ano po, sa ating opening prayer. Let's pray po sa ask for the guidance of the Holy Spirit. Dakilang Ama, sa umaga pong ito, muli kami po ay lumalapit at nagtatanyag ng aming pananampalataya. Salamat po, Ama, na muli kami inyong binangon sa araw na ito. Taglay ang buhay, kalakasan. Dakilang Diyos, amin pong muling pag-aaralan ang mga refleksyon na aming nais na pag-aralan, na kung saan inyo kami tinuturuan, inyo kami pinapalakas, inyo kami ginagabayan. Sa mga pag-aaral na ito araw-araw, dakilang Diyos, aming nawang malinang ang aming mga puso't isipan na maging foundation ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng iyong buktong na anak na si Jesucristo, na aming Panginoong mananakop tagapagligtas. Salamat o dakilang Diyos sa inyong mga blessings na inyong inilatag sa amin, sa bawat sa amin sa umagang ito. Salamat o dakilang Diyos na ang inyong pangako na kami inyong sasamahan hanggang sa huli ay nagpapatuloy at hindi nagmamaliw. O dakilang Diyos, aming inimbitahan ang banal na Espiritu na inyong isusugo sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat o dakilang Diyos sa iyong mga pangako. Salamat o dakilang Diyos sa iyong pag-ibig sa bawat sa amin. Aming inilapit ang aming mga kapatid, mga kaibigan, mga minamahal sa buhay na aming ding nakasama sa araw-araw na pag-aaral na ito sa pamamagitan ng Hope at Calvary Ministry. O dakilang Diyos, na may pagpalain po ang bawat sa amin, pagpalain ng bawat pamilya na patuloy na tatapat at patuloy na nagtatanyag ng inyong dakilang pangalan. Dakilang Diyos, batid namin sa kapanahon ng ito na ang mga panahon ng kabagabagan, panahon ng mga krisis ay nagpapakita dapat ang isang tunay na mananampalataya ng pagiging kalmado, pagiging matalino, pagiging isang tunay na Kristiyano na umiibig at nagtataglay ng inyong karakter ng Diyos, karakter ng aming Panginoong Yesus, na siyang nabayubay sa krus upang kami ay bigyan at isecure ang buhay na walang hanggan sa piling mo, sa piling ng iyong langit na bayan, sa piling ng iyong mga sangnilikha. Salamat dakilang Diyos sa pagpapatuloy mo sa amin, sa iyong anan. O dakilang Diyos, aming binabalik ang mataas na papurit pa salamat sa iyong banal. Naway patawarin po kasi kami sa aming mga pagkukulang, mga pagkakasala na gawa. Salamat dakilang Diyos. Aming muling itinataas ang iyong dakilang pangalan sa umagang ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. So, yun po mga kapatid. Good morning po. Sister Olive Tree. Andoy Mariano, good morning po. OG, brother OG, good morning po. Good morning, Naning Makaraigan. Yan. So, siyan. Sa ating po pag-aaral ngayon sa umagang ito. Binabasa ka po ito kagabi at ang dami kong na-realize po na yung testing time po, yung oras ng pagsubok po, nasa kapanahunan natin, napaka-timely po, relate po sa kapanahunan natin ngayon. Batid natin na ang mga tandang ito, mga palatandang ito po ay nasusulat po sa banal na kasulatan na
mangyayari po. Yung mga nangyayari po ngayon ay talagang napapanahon na po na ating muling bisitahin ang banal na kasulatan. Atin pong tayo ay mag-reflect sa patuloy na pag-ibig sa atin ng ating Panginoon at ipinapakita sa atin ng Diyos yung mga tanda ng nalalapit niyang pagbabalik. Pinapakita ng Panginoong Hesus yung kaparaanan, yung mga tanda, yung mga nakikita natin sa kapanahonan natin ngayon. Kabi-kabilang gera, yung mga pagmamalaki sa sarili. So, sabi po dito sa ating opening text, sabi po dito is, makikita po ito sa 2 Timothy 2 verse 9. Sabi po dito sa ating Biblia. Nevertheless, the foundation of God standeth sure, having this seal, the Lord knoweth them that are His, and let every one that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, if we profess na nakikilala natin si Kristo, nakikilala natin ang kanyang dominion over us, dominion over the humanity. Nakikilala natin yung pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo sa bawat isa sa atin. Tinatanyag natin ang kanyang dakilang pangalan sa saan mang dako tayo dalhin ng sa sanlibutan ito. Saan man dako tayo mapunta, ano naman yung ating profession, ano naman yung ating edukasyon, ano naman yung ating relihiyon, ay dapat po na tayo ay mag-profess, nakikilala, sabi po dito sa ating opening text, nakikilala ng Diyos yung Kanya, sapagkat nagtataglay ito ng seal, sabi, having this seal, nagtataglay ng pangalan. Sino man yung tumatawag sa pangalan ng Diyos ay nagtataglay dapat ng seal o tanda ng Diyos. Ano po yung tanda ng Diyos? Sabi dito is Christ, let everyone that nameth the name of Christ depart from iniquity. So, we must depart from our iniquity. Isa po yun sa tanda na tayo ay nasa sa Diyos, nagpapailalim sa dominion ng ating tagapagligtas. Kung tayo ay lumalayo sa mga pagkakasala, lumalayo sa mga nangyayari sa sanlibutan ito, nakikita natin na napakarami ng yumayakap sa mga ideolohiya, yumayakap dun sa mga self-righteousness, na walang pakundangang nilalabag ang kalooban ng Diyos. So makikita po natin, sabi dito sa ating pag-aaral is self-denial. Sa panahonan natin ngayon is ang daming tao na nagmamalaki, pinagmamalaki yung kanyang mga ginawa, pinagmamalaki yung kanilang mga narating, diploma, mga degree sa buhay. Pinagmamalaki yung mga narating na lugar, pinagmamalaki yung mga mansyon, yung mga sasakyan, yung mga gadgets na meron sila. Pero sabi dito, self-denial, self-sacrifice, benevolence, kindness, love, patience, fortitude, and Christian trust are the daily fruits born by those who are truly connected with God. So yun po pala mga kapatid, ang totoong connected, ang tunay na may connection sa ating Panginoon is will manifest these kinds of
seals or mga tanda, ano po, yung self-denial, ano po, self-sacrifice, kindness, love, patience, ano po, fortitude as Christians. So yun yung ating pundasyon, ano po, yung ating connection sa ating Panginoong tagapagligtas, ano po. Yun yung isa sa mga tanda na tinitignan ng Diyos kung nagtataglay ba tayo ng mga karakter na ito, ng mga katangiang ito, na ang Panginoong Diyos din naman ang nagbigay sa atin ng mga katangiang ito. Ano po, their acts may not be published to the world, but they themselves are daily wrestling with evil and gaining precious victories over temptation and wrong. Solemn vows are renewed and kept through the strength gained by earnest prayer and constant watching thereunto. So yun po, constant prayer. So dito po nagiging matatag yung ating pananampalataya. Ano po? Sa pag-aaral po ng Biblia, pag-aaral ng salita ng Diyos, nag-gain po tayo. Ano po? Bagamat tayo ay, sabi dito is, we are wrestling, no, against temptations, ano po, na ibinabato sa atin ng kaaway. Araw-araw, meron po tayong struggle. Araw-araw, meron tayong panibagong napagdadaanan o pinagdadaanan sa buhay. Ano po, mga suliranin, mapapinancial man yan, emotional, family problem, ano po. So, talagang sinusubok tayo, ano po. This is a testing time, mga kapatid. Sinusubok tayo ng kapanahunan sapagkat mapopurify tayo, ano po, sa mga kaparaanang ito, ano po, ng testing time, ano po. It reveals our faith, it reveals our love for God and humanity. Ano po, nare-renew yung ating pananampalataya. Ano po, bagamat tayo nagre-wrestle, ano po, nahihirapan tayo. Ngunit ang sandigan natin sa buhay ay kung ano yung ginawa ng Panginoon, ano po, para mailigtas tayo sa tiyak na kapahamakan ng kamatayang walang hanggan. Ano po, isinugo ng Ama ang kanyang bugtong na anak para tayo ay matubos, para tayo ay iligtas, para tayo ay hanguin, para tayo tulungan na makipagtunggali, ano po, sa kalaban, makipagtunggali sa kaaway, at mag-gain natin yung precious victories, ano po, over temptation sa sanlibutan ito. Napakarami ng temptations. Na po, hindi lang libo ang temptations na inilatag ng kaaway na si Satanas sa atin upang tayo ay agawin sa kamay ng Panginoon, upang agawin ang ating pag-iisip, agawin ang oras na ibinigay sa atin ng Panginoon sa sanlibutan ito. Habang nasa sanlibutan tayo, mga kapatid, ang oras ay isa sa precious na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Precious time. Ano? Saan natin ginugugol ang ating mga oras? Ano po, araw-araw, saan natin ginugugol ang oras natin, paggising natin? Ano po? Nananalangin na ba tayo? Ano po? Nag-aaral na ba tayo ng salita ng Panginoon? Paggising natin? Ano po? Dapat din pa lang, ano po, ay nakaugat na tayo, pundasyon na tayo sa eternal rock of our salvation. No other than our Lord Jesus Christ, our Redeemer. Dapat meron tayong constant, earnest prayer, sabi dito. Watching thereof. So, lagi tayong nakatingin sa ating Panginoong Hesukristo. Lagi tayo nag-aaral, no? Kaya po napaka sarap sa pakiramdam na nakakasama namin kayo tuwing umaga sa mga pag-aaral na ito. Ano po, kung meron po kayong mga refleksyon, show your reflections po, mga kapatid. Share your reflections. Ano po, sa pag-aaral po natin na ito ay hindi lang po kami
ano po, yung dapat na nabe-bless, dapat po ay nabe-bless din kayo. Dapat po ay nakakapag-share din po kayo ng inyong mga reflections kung paano po tayo pinagpala ng ating Panginoon sa araw-araw. Sabi po dito sa ating pag-aaral is, the ardent enthusiast does not discern the struggles of these silent workers, but the eye of him who set the secrets of the heart notice and regards with approval every effort put forth in lowliness and meekness. Ano po, yun nakikita ng Panginoon, bagamat hindi nakikita ng karamihan, no, ng sanlibutan yung ating pag-aaral na ito, no, bagamat maliit itong Hope at Calvary ministry, i-compare natin doon sa ibang ministry, ano po, na talagang nasa peak ng kanilang popularity, ano po. Pero hindi yun sabi dito, hindi po yun yung tawag dito, hindi yun yung nagbibigay ng discernment, no, doon sa isang mananampalataya, kundi ang nagbibigay ng kumbaga silent workers, ano po, bagamat hindi nakikita ng karamihan, ano po, yung ating ginagawang pag-aaral at umaga. So kaya po mahalaga yung pag-share po, no, para kahit paano ay merong nakakakita, meron nakaka-encounter ng mga mensahe ng Panginoon sa pamagitan ng mga devotions natin, na sa pamagitan ng pag-share natin ng ating mga reflections sa ating kung paano tayo pinagpala ng Panginoon. Ano po, bagamat hindi lahat ay nakakarinig ng ating ginagawang pag-aaral na ito, ano po, ay hindi yun yung sukatan, ano po, na kung paano tayo manonotice, ano po, sapagkat sabi dito, ang magno-notice sa atin, no, but the eye of him who seeth the secret of the heart notices then and regards with approval of every effort. Ano po? So yung Panginoon, yung nagbibigay sa atin, ano po, ng approval, ano po, na tayo ay kanya. Kumbaga meron tayo, nagtataglay tayo ng tanda ng ating Panginoon, sapagkat bagamat tahimik, ano, maliit lang, hindi masyadong kilala ang ating pag-aaral na ito, ay ina-approve ito ng Panginoon. Ano po? Pinapahintulutan ng Panginoon na makapag-share tayo, na makapag-aral tayo. Ano po? So, sabi po dito is, it requires the testing time. So, yun po, ano, nare-require testing times to reveal the pure gold of faith in the character. When trials and perplexities come upon the church, then the steadfast zeal and warm affections of Christ, true followers are developed. So, nade-develop po yung ating character, no? Nauuwi ito sa character ng ating Panginoon. Kung patuloy po tayong patuloy nating inilalagak yung ating sarili, ano po, nagbibigay po tayo ng sapat na oras sa pag-aaral ng mga salita ng Panginoon. Ano po, kung nag-aaral po tayo ng 5 minuto lang, is dagdagan po natin, ano, yung ating pag-aaral ng oras. Ano po, meron nga akong na encounter na isang preacher, no, na sabi niya na dapat yung trabaho natin sa sanlibutan ito is yun nga, part-time lang yun. Dapat ang full-time dapat natin is yung nasa pag-aaral ng salita ng Panginoon, no? Yun dun dapat tayo full-time. Kung naman yung meron sa sanlibutan, dapat part-time lang yun natin sa buhay natin. Ano po? So, the humble in heart who have daily felt the importance of riveting their souls to the eternal rock. So, you know, bagamat humble, ano, nagpapaka-humble, nagpapakababa. So, napaka-importante po na nagpapakababa tayo. Hindi tayo nagmamalaki, ano man yung ating katayuan sa buhay. Sapagkat
if we felt daily, na nabibless tayo daily, na ating tinatangkilik o ating ina-uphold ang mga salita ng Diyos, ating patuloy na pinag-aaralan, the eternal rock, sabi ko dito, will stand unmoved amidst the tempest of trials because they trusted not themselves. So yun po, hindi dapat tayo nagtitiwala sa sarili nating kakayahan. Hindi dapat tayo nagtitiwala na kaya ko to. Kasi pag sinabi natin kaya ko to, sarili lang natin, iniisip lang natin. At kapag naka-overcome natin yung mga pagsubok natin within ourselves, nagkakaroon tayo ng confidence na kaya na natin. Without God, kaya natin. But dapat po inilalapit natin sa Panginoon. Ang bawat ginagawa natin sa ating pang-araw-araw na buhay. Hindi dapat tayo nagtitiwala lang sa sarili natin. Dapat ay inilalapit natin sa Panginoon yung ating mga panukala. Sabi po dito is so ayan po, yung tunay po na Kristiyano is nagpapakita ng karakter, nagtataglay ng karakter, naghahayag na sa mga panahon ngayon, panahon ng mga pagsubok, sari-sari na mga pagsubok ngayon. Ngayon, ito, kahapon, kagabi, tumataas na yung mga, ngayon, yung mga gas, yung crudo, tumataas na. Sapagkat affected tayo ng mga crisis na nangyayari sa ibang bansa. So, ito po yung panahon ng mga kabagabagan, panahon ng mga pagsubok. So, dito makikita yung Kristiyanong karakter, yung karakter ni Kristo na inihayag sa atin, na nagtatanyag tayo na kahit na may mga pagsubok na dumarating sa ating buhay ay mananatili tayong matibay sa ating pananampalataya. Yung proseso ng sanctification ay makikita po dapat sa ating pang-araw-araw na buhay. Kasi ito ay isang proseso ng sanctification kung saan patuloy na sumasailan tayo sa patuloy na pagbabago ng ating mga puso sa pamamagitan ng ating sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Hindi po ito biglaang nangyayari, yung biglaang banal tayo. So, yung biglaang purified tayo, yung biglaang sanctified tayo. So, hindi po. Kailangan po natin ng araw-araw na pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Araw-araw na pag-develop ng karakter na naayon sa karakter ng ating Panginoong tagapagligtas. Yung araw-araw na pakikipaglaban sa kasalanan dapat isinusuko natin sa ating Panginoon. Tulungan mo kami, O dakilang Diyos. Luluhod dapat natin ang mga bagay na ito, na yung mga bagay na wala tayong kontrol, mga kapatid. Dapat po ay iniluluhod natin sa harapan ng Diyos. Huwag nating sarilinin sapagkat hindi natin kaya ang kalaban kung wala ang presensya ng banal na Espiritu sa atin na isinugo sa pangalan ni Kristo. Hindi po natin kaya ang mga bagay sapagkat ang spiritual warfare ay nangyayari sa ating mga kaisipan. Hindi natin nakikita physically yung labanan, but the spiritual warfare is ongoing sa simula't simula pa. Nasa kaisipan natin. Isa yan sa tinatarget ng kaaway, yung ating kaisipan, sapagkat nais ng kaaway na ilayo tayo sa presensya ng Diyos. Kaya po napakahalaga yung ating mental condition. Ang inyo pong lingkod ay hindi ligtas. Kaya nung nakaraan lang ay ako ay sinumpong ako ng aking tawag namin sa tawag ko dito is topak. Topak. Tinumpak ako. Nawala ako sa aking matinong kaisipan. So, ayun po,
inululuhod ko po sa Panginoon ang mga bagay na ito, bagamat matagal nang hindi nangyari sa akin. Kailan lang is nangyari naman uli. So, isa po yun sa naging struggle ng inyong lingkod. Yung ako po ay meron pong ang hidden na karamdaman na epekto ng aking mga ginawang kalokohan nung kabataan ko, nung aking mga bisyo nung ako ay bata-bata pa, yun po yung naging epekto sa akin. Minsan ay mayroon akong sumpong. So, ayun po, minsan ay ako ay nakakagawa ng mga bagay na hindi ko gustong gawin. So, hindi po ligtas ang mga lingkod ng Diyos sa mga pagsubok, sa mga struggle, because this is a testing time. Dito tayo sinusubok. Dito dapat tayo mas nang hahawak, mas lalong nagtutumibay sa ating karanasan, sa ating encounter sa ating Panginoon. Good morning po, Sister Eddie Palma. Yes. So, good morning po, Eddie Palma. Good morning po muli. Testan, good morning po. Jane Christine Monte Alto, good morning po. Rosita. Siya rin pala yun. So, yun. Josie Lorgo, good morning po sa inyo. At salamat po sa inyong pagsama at pag-tune in dito sa amin sa Hope at Calvary Ministry. Ang testing time na binabanggit dito is yung mahalagang tema po ng ating paniniwala sa ating Diyos. Ay yung naniniwala tayo na ang pagbabalik ni Kristo ay malapit na. Darating na ang ating Panginoon. Ang kapanahonang ito ay nagpapakita ng palatandaan ng pagbabalik ng ating Panginoon. Kaya matindi na nasa testing time tayo na napakatindi ng mga nangyayari ngayon. Nagbabadya na naman yung mga sakit, sa balita, yung mga virus na naman, Kasunod dito is yung gera na nangyayari ngayon sa Middle East, between sa Iran, yung gera sa Russia, hindi pa rin tapos. Talagang nagpapatuloy at lumalaganap pa sa pagdaan ng mga araw. Hanggang sa mga oras na ito, patuloy pa rin sila nagbobombahan. Nagpapaulan. Ang dami nang namamatay. Mga kapatid, dito masusubok ang mga tunay na mananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito. Papaano natin na napapatibay ang ating pananampalataya? Opo, nananabik tayo na dumating na ang ating Panginoon tagapagligtas. Ngunit dapat po natin ma-secure ang ating mga sarili, ang ating pamilya, ang ating mga kaibigan, ang ating iglesia. Sa mga bagay na ito, dapat na patuloy po tayo magpalakasan sa ating pananampalataya sa ating Panginoong tagapagligtas. Bagamat nakikita natin yung mga nangyayari sa sanlibutan, dapat ay nakikita rin po natin yung mga effect, yung sarili natin, nakikita natin kung saan tayo nakatayo. Hindi po tayo pwedeng mamili kung saan tayo, kung sa kaliwa ba tayo, sa kanan tayo ng sanlibutang ito, kasi darating tayo sa crisis na maiipit tayo sa gitna. Maiipit tayo sa gitna. Na pipiliin natin anong pipiliin natin, sa kaliwa ba, sa kanan? Maiipit tayo sa gitna. So, ayun po, kung nasaan ang Panginoon, sabi ng Panginoon, kung nasaan ang isa o dalawa o higit pa, na nagpupuri sa Kanya, ay nandun siya sa kalagitnaan. So, wala po tayong ibang papanigan, kundi kung ano yung nasa gitna. Doon po tayo as a Christian, the true believers of Christ, the people of the book. We are the people of the book na nag-aaral ng kanyang mga salita.
salita ng Diyos na buhay na nasa langit ng mga langit. Ito po yung mga palatandaan ng true Christian living. Tayo ay namumuhay ng may pagtitiwala, may pagsunod, may pananalangin sa ating dakilang tagapagligtas. Makikita po ito sa ating mga karakter. Makikita po ito sa kung paano natin tinitignan ang sanlibutan ito. Kung paano natin tinitignan ang ating mga kapatid na may pag-ibig. Kung paano natin tinitignan ang Diyos na may pananampalataya at pagtitiwala. Kung paano natin iniiwasan ang mga kasalanan, nilalabanan ang bawat tukso sa ating isipan, sa ating mga puso, sa ating mga karakter. Kung paano tayo pinipurify ng ating Panginoong tagapagligtas. Kung sino ang tunay na nagtitiwala sa Diyos ay makikita, mahahayag ang mga nananatiling nakaugat ay makikita sa karakter, nakaugat sa karakter ng ating Panginoong Jesucristo. That is our eternal rock. Ay nananatilit po tayong matatag kahit na yung bagyo dumating sa atin, kahit anumang gera yung dumating sa ating buhay, kahit anumang tukso yung dumating sa ating buhay, anuman yung pag-uusig na maranasan natin o mararanasan pa natin sa mga darating na panahon, anuman po yung hirap na ating dadanasin, gutom, pagod, kabagabagan, puyat, anuman po ang ating maranasan, ay mananatili dapat tayo sa ating pagtitiwala sa ating Panginoong Hesus na ating tagapagligtas na nagtatanyag ng karakter ng dakilang Ama na nasa langit. Atin po dapat na inilulukod ang mga bagay na ito sa ating Panginoon. Ito pa po isa sa mga tanda o isang karakter ng isang Christian. Sabi ko, a healthy man who is able to attend to the vocations of life and goes forth day after day to labor with buoyant spirit and with a healthy current of blood flowing through his veins, does not call the attention of everyone he meets to his soundness of body. Health and vigor are the natural conditions of life, and therefore, he is scarcely conscious that he is in the enjoyment of so rich of boon. So, yun po mga kapatid, sa kapanahonan natin ngayon is ang daming mga laganap yung kumbaga dito pa lang sa amin dito pa lang sa amin sa Mindoro is yung ang daming mga fast food, ang daming marami rin naman ako nakikita ng mga nag-ehersisyo, dapat meron tayong healthy living, meron tayong balance na diet, balance na physical activities, kasi dito nagkakaroon tayo dapat ng magandang circulations yung ating mga pangangatawan. Ang inyo pong lingkod ay nagbabike, nagbabike po ako paminsan-minsan, pero sa mga panahong ito wala. Ako po ay hindi pa nakapagbabike. Pero meron po akong bike at yun talaga isa sa hobby ko, ang magbisikleta, And then syempre yung mga kinakain natin, isa yun sa palatandaan, na tayo ay nag-iingat ng ating mga sarili. Tulad naman ng pag-iingat ng Panginoong Jesucristo sa kanyang sarili nung siya ay namumuhay sa sanlibutan ito. Talagang maingat din siya sa kanyang mga kinakain. Bagamat yun po talaga ang kanyang diet, yung simplicity ng mga pagkain. Sa kapanahon ng kasi po natin, marami na talagang over yung eating, kumbaga talagang pasasa sa pagkain. Kung ano na lamang yung gustong kainin. Iba dyan is talagang
sineshare pa sa online yung kanilang mga kinakain. Ang tawag doon, mukbang. Ano po? So, nakikita natin mga kapatid, no? So, yun nga, isa sa tawag dito, kadahilanan na maraming obese, maraming mga high blood, maraming mga namamatay sa mga kapanahunan natin. Maraming nangyayari po sa ating katawan, no? Ito po ay kadahilanan doon sa mga ating mga pinapasok sa ating katawan. Dapat ay nag-iingat po tayo mga kapatid sa mga pinapasok natin sa ating katawan, yung mga kinakain natin, yung mga iniinom natin. Ang inyong pong lingkod ay talagang meron din akong addiction doon sa mga inumin na yan nung ako po ay bata-bata pa. Talagang ang lakas kong uminom ng Cobra. Yung Cobra, Sting yan. May hilig po ako uminom ng mga ganyan, mga energy drink na yan. May igang kumain ng mga pagkain na hindi naman dapat nasa katawan ko. Kasi masarap No? Masarap po Masarap yung bawal Pero ang po ng mga kapatid is ano ba yung naidudulot ito sa ating katawan. So, kailangan po alam natin kung ano yung inuutos sa atin ng dapat natin kainin. Yun lang po dapat tayo. Doon lang po tayo dapat sa standard na yun. So, sabi po dito is, thus it is with the true righteous man. He is unconscious of his goodness and piety. Religious principle has become the spring of his life and conduct, and it is just as natural for him to bear the fruits of the Spirit. So yun po dapat nagbe-bear po tayo, nagpo-produce po dapat tayo ng fruit of the Spirit. So, sa pamamagitan ng pananalangin araw-araw, paghingi ng presensya ng banal na Espiritu sa ating buhay, sa pangalan ni Kristo, is we are naturally producing, sabi dito po na dapat natural tayo nagpo-produce ng mga fruit. Ano po yung fruit? Self-denial, self-sacrifice, benevolence, kindness, yung patient love. Yan po yung mga isa sa mga fruits of the Spirit, meekness, pagpapakababa, humbleness, yung righteousness in Christ. Dapat po nakita sa isang mananampalataya, yung pagpapakababa, yung character ng Panginoon, yung pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa tao. So, dapat po na-develop natin sa ating mga puso yung mga character na ito ng ating Panginoon. His true nature is so thoroughly imbued with love for God and His fellow men that He works the works of Christ with a willing heart. So yun po, dapat willing tayo na ipagkaloob ang ating buhay, ang ating puso, ang ating pananampalataya, ang ating existence sa mundong ito ay willing po tayo na ipagkaloob sa Panginoon, ipagkatiwala sa ating Diyos na tagapagligtas. Good morning po, Sister Eleanor de Leon Villanueva. Jimer Ison, good morning po. Ruth Pitalver Escolano. Ellen Bais, good morning po sa atin. Sa masayang pag-aaral po ito sa ating daily devotional. So, ayun po, dapat meron tayong willing heart, handa magpasakop sa ating Panginoong tagapagligtas. Willing magpasakop sa kautusan ng Diyos. Willingness na gawin ang kalooban ng Diyos, hindi yung kalooban natin. Willingness na sundin, isuko ang ating mga sarili sa Diyos. Yung magkaroon tayo ng urgency na hindi yung sarili natin yung center, kundi yung Diyos ang center ng ating buhay. Diyos ang center ng ating family. Diyos ang center ng ating church. Diyos ang center ng ating pamayanan. Walang ibang dapat maging sentro ng lahat
kundi ang Diyos lamang. Sapagkat Diyos lamang ang nagbibigay ng pagpapala. Diyos lamang nagbibigay ng mga kayamanan, karunungan. Sa Diyos lamang po nagmumulang mga bagay na ito. May mga bagay tayo na pag-aari sa sanlibutan ito, ngunit ang mga bagay na ito ay hindi dumarating ng wala tayo na pananalangin. Although meron nagbibigay ang kaaway ng mga yaman ng sanlibutan. Bagamat ganun, is dapat mas mahalaga sa atin kung ano yung ipinibigay sa atin ng Panginoon. Ano yung gusto ng Panginoon na ma-possess natin. At kung paano natin ginagamit itong mga possession na ito na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Isang mahalagang punto mga kapatid is yung kababaang loob natin ay makikita. Bagamat kung ano man yung meron tayong kayamanan sa sanlibutan ito, ay dapat makita pa rin yung pagpapakababa, yung self-sacrifice sapagkat ito yung magpapakita ng tunay na karakter ng Diyos. Okay, alam naman natin na ang Diyos ay mula sa langit ang ating Panginoon sa Kristo, ngunit hindi niya ipinagmayabang yung kanyang kayamanan sa langit. Hindi niya ipinagmayabang yung kanyang kapangyarihang magligtas ng kaluluwa. Hindi niya ipinagmayabang ang kanyang mga pagpapagaling habang siya ay nandito po sa lupa, nung mga time na siya ay namumuhay sa lupang ito. Hindi ipinagmalaki ng Panginoon. Sabi pa nga ng Panginoon, hindi ako naparito upang paglikuran. Ako ay naparito upang maglingkod. Sabi ng Diyos. Ganun din dapat tayo mga kapatid. Tayo ay nasa sanlibutan ito upang maglingkod. Maglingkod sa Diyos, maglingkod sa kapwa, maglingkod sa pamayanan, maglingkod sa ating pamilya, maglingkod sa ating bansa, maglingkod sa ating kinikilalang tagapagligtas. Itanyag ang kanyang pangalan. Good morning po. So, ayun po mga kapatid, yun yung isa sa mga character ng ating Panginoon. Hindi siya nagmalaki. Bagamat siya ay Diyos, siya ay nagpakababa. Isang tunay na pagbabago. Ang dapat maranasan natin yung pagbabago sa pamamagitan ng Diyos, hindi nagyayabang sa kanyang kabutihan. Ay marami akong nagawang kabutihan, pagpagawa ako ng ganito, nakapag-contribution ako ng ganito. So hindi natin pwedeng ipagmalaki yung mga bagay niyan sa Panginoon. Katulad ng isang yung ano yung na-achieve natin sa ating kalusugan. So yun, ang isang tunay na Kristiyano ay natural na gumagawa po ng kabutihan dahil sa pag-ibig natin sa Panginoon. Nagkakaroon tayo ng pagsasakripisyo sa ating komunidad, sa ating pamilya. Meron tayong sakripisyo na ginagawa. Bagamat ito'y bigay sa atin ng Diyos, yung mga bagay na natatamasa natin, ang bunga ng Espiritu natin, ang Espiritu ay yung binabanggit sa Galatians, binabanggit sa Galatians 5, Galatians 5. So, kapatid, Galatians 5. Galatians 5. Verse 20. Ay, tama ka din. Verse 22, 23. So, So, yun po yung mga binabanggit sa Galatians 5. Sabi po dito is, but the fruit of the Spirit, yun nga po, is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith, meekness, patient. Against such there is no law. So ayun po, kung naipapakita po natin yung mga character na ito na nagpo-produce ang banal na spirito sa ating character, na nagtataglay ng character ng ating Panginoong Kristo. Pinapakita natin yung character
ng ating Panginoon sa Kristo. Nakikita ng ibang tao yung character na nagre-reflect sa atin, yung character ng Diyos. Ano po? Ito po yung kabutihan ng Diyos sa atin, na pinapahintulutan tayo ng Panginoon na ma-reflect natin yung kabutihan niya araw-araw, ma-reflect natin yung pag-ibig niya araw-araw, ma-reflect natin yung meekness, yung pagpapakababa araw-araw, ma-reflect natin yung goodness, yung temperance natin is makita sa atin. Sabi dito, against such there is no law. So hindi po tayo mapapasa ilalim ng kautusan kung tayo po ay nagtataglay ng mga character na ito. Because this is the fruit of the Spirit, joy, peace, meekness. So ayun po, sa mga panahon po natin ngayon is dapat po tayo talagang mas lalo pang magtumibay sa ating pananampalataya sapagkat nalalapit na ang pagdating ng ating Panginoon tagapagligtas. Sabi po dito is, all who come within the sphere of His influence perceive the beauty and fragrance of His Christian life, while He Himself is unconscious of it, for it is in harmony with His habits and inclinations. He prays for divine light, nananalangin sa divine light, na humihingi ng liwanag na nagmumula sa Diyos, and love to walk in the light. It is His meat and drink, so yun po, dapat yung ating pagkain, ating inumin, spiritual is the Word of God. Yung salita ng ating Panginoon na ating pinagbubulay-bulayan tuwing umaga, mga kapatid, ito yung ating spiritual meat and drink to do the will of His Heavenly Father. Ito dapat po yung ating character na nire-reflect ang character ng ating Panginoong Hesus na tagapagligtas, na ating pinoproclaim ang gospel, ang mabuting balita na pagdating ng kaharian ng Diyos, ay yung dumating ang kaharian ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesucristo, sa pamamagitan ng buhay, pagbaba ng ating Panginoong Jesucristo mula sa langit, na ipinanganak ang ating tagapagligtas sa kagaya nating may lupang katawan, na nabuhay siya, nangaral siya, nagturo siya, ipinakita niya ang halimbawa ng pagsunod. Namatay siya upang tubusin ang ating kasalanan. At nabuhay siyang muli upang tayo ay dalhin sa kanyang langit na bayan. Tinubos niya tayo ng kanyang sariling dugo. Napakabuti ng Diyos na ako ay dinala niya sa pananampalataya na meron ako sa mga oras na ito. At sa dami kong pinagdaanan, mga kapatid, sa dadami natin mga pinagdaanan sa buhay natin, is ang ating common ground, ang ating eternal rock na siyang matibay magpakailan-kailanman, walang iba kundi ang ating Panginoong Jesucristo. Na the immediate image of the unseen image of our Lord, Father and God in heaven. Ang ating Panginoong Jesucristo na siyang nabayubay sa krus. Mga kapatid, kamusta po ang ating pang-araw-araw na buhay? Kamusta po ang ating refleksyon sa ating Diyos? Kamusta po ang ating patuloy na encounter? Na-encounter po ba natin ang ating Panginoon tuwing umaga? Na-encounter po ba natin ang Panginoon tuwing may oras na nakalaan? Paano po natin minamaximize ang ating mga oras? Mga kapatid, panahon na po
upang tayo ay manumbalik, patuloy na mag-aral, sapagkat anong panahon ng kabagabagan ay nakikita na natin, nawi-witness na natin. Ano po? Our life should be founded in the life and the resurrection of our Jesus Christ. Founded in His promises. Founded in His character. Founded in the wisdom of our Father in heaven. Dapat mature na tayo sa mga panahon ito, mga kapatid. Mature sa pananampalataya. Mature sa character. Ano po? Nade-develop natin. Dapat, no? Unknowingly, no? Na nade-develop natin yung character ng Diyos sa puso natin, sa pag-iisip natin, ano po? Na mawi-witness yung bunga nito. No? Hindi tayo yung maka-witness, kundi yung iba ang maka-witness nito. Ibang tao ang maka-witness. Hindi yung sarili natin na maka-witness. Pagkas hindi tayo pwede maging witness ng ating sarili. Ano po? Ang iba, ang Diyos, ano po, ang mga kapatid, ang magwi-witness na ito ng mga bagay na ito. Kaya wala tayong may pagmamalaki, mga kapatid, sa kapanahon ito. Ano po? We should live in urgent prayer for divine light. Ano po? Yung paglakad natin na may pag-ibig sa liwanag ng Diyos. Ano po? His life is hid. Our life must be hid in Jesus Christ, our Lord, our Savior. So, salamat po, ano po, mga kapatid. So, sa inyong pagsama na patuloy na pagtangkilik, kindly share po this ministry, Hope at Calvary Ministry, sa ating pong mga kapatid, sa ating mga minamahal sa buhay, na patuloy na mag-reflect, ano po, patuloy na hanapin ang Diyos, patuloy na saliksikin ang mga salita ng ating walang hanggang Ama. Salamat po muli, mga kapatid, sa inyong pong pagsama sa amin dito sa Hope at Calvary. Kung meron po kayong mga refleksyon, ay welcome po ang sinuman na po na magbigay ng reflection. So, blessed morning po to everyone. So, at this moment po ay kung wala po mga reflections is tayo po ay mananalangin for our closing prayer pagkat 6:05 na pala. So, yun po, mga kapatid. Ano po? Salamat po sa lahat po na nakasama natin dito sa Hope at Calvary, na may bless po tayong lahat, na may nakapag-refresh po tayo ng ating mga mind, ating mga puso, ano po, sa mga oras na ito. Ating pong itinatanyag ang dakilang pangalan ng ating Panginoong Hesus, na ating tagapagligtas sa bawat isa, sa bawat nilalang sa sanlibutan ito. Ating pong itinataas ang pangalan ng ating dakilang Panginoong tagapagligtas. So, salamat po muli. Ano po, sa ngalan po ng Hope at Calvary Ministry, Sir Pam, po, Sir Mike, Pastor, ating mga pastors na ating pong nakasama, na patuloy na nagbibigay ng guidance sa atin. Ma'am Arlene, Ma'am SC, Sir Mike, ano po. So, yung Pastor Joshua, Pastor Ray, Pastor so, yun po. Maraming salamat po, ano po, sa inyong patuloy na pagtangkilik, pagsama, na bless po kayo sa umaga pong ito sa ating pag-aaral. So, tayo po ay manalangin na po kung wala na po magbibigay ng reflections. So, tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos, sa umaga mo ito, muli aming tinataas ang iyong pangalan, o dakilang Diyos. Salamat po sa patuloy na pagbibigay sa amin ng liwanag ng inyong character, sa patuloy na pagbibigay ng inyong espesyal na kalinga sa amin. Salamat, dakilang Diyos, sapagkat kami ay hindi nyo kami pinapabayaan. Salamat po sa mga pagpapala na inyong nilatag sa amin sa mga ito. Salamat po na sa mga oras na ito ay ang mga kapatid ay nagninilay-nilay
kakaroon ng inspirasyon, kakaroon ng foundation sa inyong karakter. O dakilang Diyos, naway turuan kami ng banal na spirito, samahan kami ng inyong spirito sa bawat araw ng aming buhay, sa maghapong ito, o dakilang Diyos. Aming pinapalukala, isinusuko ang aming mga sarili sa inyo. Amin pong itinatanyag, tinataas, ibinabalik ang mataas sa papuri sa inyo sapagkat kayo lamang ang dapat purihin, pasalamatan, at aming pinagkakaloob aming mga will, o dakilang Diyos. Isinusuko ang aming mga karapatan upang nasa galon ay maging kasang-ayon ng iyong kalooban ang aming mga character, o dakilang Diyos ay naway i-develop ito, ma-develop ito na kagaya ng character ng aming Panginoon tagapagligtas na siya ninyong isinugo sa aming kalagitnaan. O dakilang Diyos, o Ama, aming ipinagpapasalamat ang buhay na ito na aming taglay. Bagamat ang kapanahunan ng kabagabagan ay nasa sa harap na namin, o dakilang Diyos, kami nawa ay manatiling matibay sa paninindigan sa aming pananampalataya na aming tinanggap sa aming Panginoon. As a Christians, as a people of the book na nagtataglay, nagnanais na mapabilang sa iyong kaharian. O dakilang Diyos, salamat po sa iyong pag-ibig. Salamat sa iyong pagkalinga. Salamat sa iyong walang hanggang pabalita sa amin. O dakilang Diyos, muli po aming itinataas ang iyong pangalan. Muli po kami ay lumalapit sa inyo at aming hinihingi ng patnubay, gabay, lalo't higit ang may mga karamdaman, o dakilang Diyos. Ang mga kapatid na may mga karamdaman, ang mga kaibigan na may mga karamdaman, may mga suliranin, o mga Panginoon, naway sila ay aliwin kung sila man po ay may mga napagdadaan ng mga hindi ka naayon sa inyong kalooban. O dakilang Diyos, na may turuan ng bawat isa sa amin na maging may reflect namin ang character, ang fruit of the Spirit. O dakilang Diyos, aming ilalapit ang bawat isa sa inyo sa umaga nito. Ang aming mga pamilya, ang aming mga anak, ang aming mga magulang, ang aming buong iglesia, o dakilang Diyos, ang mga namumuno sa bansang ito, ang mga namumuno sa bayan ito, o dakilang Diyos, na ibigyan ng katalinuhan ng bawat isa. Ingatan ang inyong mga inanak na sanlibutan. O dakilang Diyos, muli po, kami ay nagpapasalamat sa iyo. Aming binabalik ang mataas sa purito, salamat sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon tagapagligtas. Amen. So, ayun po mga kapatid, maraming salamat po sa inyong muling pagsama. Hanggang sa susunod po, hanggang bukas, sino po ang ating mga kasama sa reflection sa ating daily devotion na ito. So, naway patuloy po tayong dumalangin, patuloy nating hanapin ang pag-ibig ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita. Patuloy nating itanyag ang presensya ng ating Diyos sa ating kalagitnaan. Patuloy nating ipakita na tayo ay may pag-ibig sa Diyos at pag-ibig sa ating kapwa. No? Na wala tayong ibang pipiliin kundi ang Diyos at Diyos lamang nating tagapagligtas. Muli po, salamat po sa inyong pagsama sa amin sa Hope at Calvary Ministry. God bless po sa ating lahat. God bless. Po. We have been called to follow Christ. We are to preach, we are to teach, we are to fight. So where you lead me, I will go. Touch my lips, by your strength I will go. I will go where you lead me, I will go. Where you lead me, who will go? For us I will go. I
'cause my eyes have seen the King. I must tell all the world, worship Him. In all the nations, in all